Good morning! Isang mapagpalang Lunes ng umaga sa bawat isa. Samahan niyo po ako sa isang pagbubulay-bulay sa ating Panginoon, sa salita ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating pang-umagang devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Ang pagbubulayan po natin talata ay mula sa Gawa, pangkat 2, talatang 47, na ganito po ang sinasabi. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Ang pamagat po ng ating pagbubulay ngayon ay The Vibrant Church. Nais nyo bang araw-araw ay may madagdag na miyembro sa iglesyang inyong kinabibilangan katulad ng nangyari sa unang iglesia? Sa kabanata po 2 ng mga gawa ay nakatala po doon ang tungkol sa pagsasama-sama ng mga alagad at mga tagasunod ng Panginoong Yesus nang dumating ang banal na espiritu sa kanila
ng ika-50 araw pagkatapos na muling mabuhay ang ating Panginoong Hesus. Ito ang araw ng Pentecostes, kaya marahil dito kinuha ng mga ebanghelikong iglesia na nagdaraos ng 50 gabi-gabing pagsamba na tinawag na Pentecostal services. Pagkatapos ng Easter Sunday o Linggo ng Pagkabuhay. Ang mga alagad ay nagkakatipon-tipon sa isang bahay sa Jerusalem nang dumating ang Espiritu Santo na tila mga dilang apoy na pumatong sa kanilang mga ulo. Dahil doon, lahat sila ay napuspos ng Espiritu Santo. Mula noon, nagbago ang kanilang mga buhay. Nawala ang kanilang mga takot at pangamba. Nakapagsalita sila ng mayroong kapangyarihan at otoridad ng Espiritu Santo. Nakapagpapagaling din sila ng mga may karamdaman dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Pista ng mga linggo o araw ng Pentecostes noon at ang mga Hudyo na mula sa iba't ibang lugar ay nagtungo sa Jerusalem. Dito nila narinig na nagsasalita sa iba't ibang mga wika ang mga alagad dahil sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dito rin nagsermon si Pedro at dahil doon 3,000 lalaki ang sumampalataya sa Panginoong Hesus at nagpabautismo. Muli ko pong babasahin ang talata natin kanina mula sa Gawa 2, ngunit idaragdag ko po ang 46. So, ganito po ang sinasabi. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, nagpipira-pirason ng tinapay sa kanilang mga tahanan at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng mga tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Wow! Take note. Bawat araw. May 365 days po ang sa bawat taon. Kaya kahit isa lamang ang madagdag bawat araw, that means 365 new members sa isang taon. Kung ganito ang mathematics, ang isang 10 taong iglesia ay dapat na mayroong 3,650 members. Ngunit ang nakakalungkot po, maraming iglesia rito sa atin ang hindi man lang umaabot sa 100 ang bilang ng mga kaanib. Nasa South Korea ang may pinakamalaking church o biggest church in the world at mayroon itong 800,000 na mga members. Sino iglesia o simbahan ang hindi magnanais na magkaroon ng ganito karaming kaanib? Ang unang iglesia na natala po sa Gawa 2 ay naging mistulang powerful magnet na humigop ng mga taong nasa labas. People outside were drawn inside. At doon sa loob ng iglesia, binago ng Diyos ang kanilang mga buhay hanggang sa bawat isa ay maging disipulo ni Kristo na humanap ng iba pang mga ginawang disipulo. They became Christ's disciples who began making other disciples for Christ. Ngunit hindi sapat na ang isang miyembro ng iglesia ay manatili na lamang na miyembro. Kinakailangan po siyang maging disipulo ni Kristo na hahanap din naman ng iba na magiging disipulo. Kung nais ng iglesyang lumago, lumaki ang bilang, umunlad ang kaalamang espiritual ng bawat miyembro, maging matatag at masigla sa paglilingkod,
kinakailangan pong makisangkot ang bawat miyembro sa programa nito. Huwag lang basta maging tagamasid, tagapalakpak, tagatango. Get involved. Hingi natin ang kapangyarihan ng banal na espiritu para maging matapang tayo na magpahayag ng salita ng Diyos sa iba at makapagdisipulo rin, katulad ng ginawa noon ng mga unang disipulo, at maipamuhay ang salita ng Diyos. Hindi po mahirap gawin yon kung hihingin po natin ang banal na espiritu na tayo ay puspusin at nang tayo maging matapang sa pagsasalita sa iba ng tungkol sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa mensaheng iyong inihatid na nawa kami po, ang bawat sa amin ng mga miyembro ay wag lamang maging mga miyembro na tagapakinig at taga-masid lamang, kundi gawin niyo po ang bawat isa ay maging disipulo niyo na in the long run naman, Panginoon, ay magdidisipulo rin po ng iba para po lalong tumatag ang pananampalataya ng mabawat miyembro sa isang iglesia at lumago, hindi lamang po sa bilang, kundi lumago ang buhay espiritual ng bawat isa. Dalangin din po namin sa araw na ito na samahan niyo po ang bawat isa sa amin, lalo na ang mga nakikinig ngayon, na sila po, Panginoon, ano man ang kanilang tutunguhin sa trabaho man o sa eskwelahan, ang iyo pong patnubay ang ipagkaloob sa kanila. Sa mga kapatiran po o nakikinig na may karamdaman, ang iyo pong makapangyarihang paghaplos at pagpapagaling ang ipagkaloob niyo sa bawat isa. Sa mga mayroon pong mga kabagabagan at mga suliranin, kayo din po ang humipo at magbigay ng kalutasan sa mga problemang kanilang dinadala. Binabalik po namin ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Nawa sa ating paghayo ay tulungan nawa tayo ng Panginoon na tayo ay maging masigla sa gawain niya. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Humayo at maglingkod. Hanggang sa muli nating pagbubulay.